Sa pagpasok ng Semana Santa, inaalala natin ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa linggong ito, pumapasok muli sa buhay natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Ngunit, papaano nga ba natin tinatanggap si Kristo? Ako, wini-welcome ko si Lord sa pamamagitan ng magbibigay ko sa Kanya ng oras, talent, despite sa mga different na ginagawa, sa pagdaki. So, pag tayo, may mga bisita tayo, minimake sure natin na at home sila sa bahay natin. So ako, minimake sure ko na at home sa puso ko si Lord. Paano ko ba wini-welcome si Lord sa buhay ko? Siyempre, una doon is yung pagtanggap ko sa Kanya, yung simpleng pagsisimba ko lang, yung pagbibigay ko lang ng time and effort sa Kanya, yun yung makakapagbigay po sa akin. Pangalawa po is yung pagsunod sa Kanya, sa mga utos niya po. Ni-welcome ko si Christ in simple deeds. Kasi diba, sa isang maliit na bagay, it comes to a big thing. Patulad nung pag-accept. Kasi number one na pag may dumadating, kailangan mo muna siya i-accept. And pangalawa na yung gagawa ka ng mga bagay na ikapi-please niya or for best para sa Kanya. And Bukal ba sa kalooban mo na mahalin ang Diyos? Kaya mo bang maglaan ng oras at panahon para sa Kanya? Bilang mga kabataan, kaya ba nating maging kawangis ni Kristo na inalay ang Kanyang buhay dahil sa pagmamahal? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessing. Blessings, our lives are gifts from above. #blessings, you fill our hearts with love. #blessings, our lives are gifts from above. #blessings, you fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, blessings, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahagi na nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Linggo na po ng Palaspas. Ito po'y hudyat na pumasok na po tayo sa Semana Santa o yung mga mahal na araw. Alam niyo po, pag Linggo ng Palaspas, meron po tayong matutunghayang isang ritual. At ito po yung pagbabalik tanaw natin nung si Jesus po ay pumasok sa Jerusalem, sumakay sa isang asno, at ang mga tao po'y naglatag ng mga balabal. At siya po ay parang pinupuri at binabati, Hosana sa kaitaasan. Sinasabing, eto na po pumapasok ang isang hari. Mag-iisip po tayo, di ba? Winawagaybay ang mga palaspas.
pinupuri si Jesus. Pero alam nyo, pagpasok sa Jerusalem, ito na po ang simula ng kanyang matinding pagpapakasakit na mauuwi po sa kanyang pagkakapako sa krus at kamatayan. Mahaba po ang ebanghelyo ayon kay Mateo. Binabalik-tanawan po ang mga naganap. Simula po nung natapos ang hapunan, sila ay nasa hardin ng mga olibo at doon nga dinakip si Jesus at dumaan na sa proseso ng kanyang matinding pagdurusa. Madetalye po ang mga naganap sa misteryo Paskwal ng Panginoon. Hindi lang po dapat nating pakinggan, dapat po nating paglimilimian. Atin pong maririnig ang mga kaganapan nung siya po ay nagsimula ng pasanin ng krus, umakyat sa Kalbaryo at doon na po ipinako sa krus at tuluyan ng namatay. Kung babalik-tanawan po natin, ito pong mga palaspas na winawagayway, yan po ay mga nalantang palaspas naman nung isang taon na sinunog nung Miyerkules ng Abo. Binindisyonan po yan at nilagay po sa ating mga noo. At kung matatandaan po natin, ating narinig mula sa mga pari nung pinahid ang binindisyon ng abo. Sa abo ka nang galing, sa abo ka din babalik. Ano po ba ang mensahe ng Panginoon sa pagpasok natin sa mga mahal na araw? Di po na pakaliwanag. Malaki po, dakila ang inialay ni Jesus para sa atin. Talagang mahal na mahal niya po tayo. Mahal ang inialay ni Jesus, ang kanyang katawan at dugo. Sa abo tayo nang galing, sa abo din babalik. Minsan maraming mga tao, parang nababaliwala na po ang kanilang buhay espiritual. Nakakalimutan na po ang kahalagahan ng inialay ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Tayo po ay magiging abo pag tinawag na tayo ng Diyos. Aantayin pa ba natin ito? O sa ating pagmumuni-muni tungkol sa ating buhay, tungkol sa mga nagawa nating kasalanan, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tayo ba'y magbabalik loob na sa Kanya? Alam niyo, sabi nila, pag Semana Santa, panahon daw ng bakasyon. Marami nga pumupunta sa beach, nagre-relax, nagsiswimming, pero parang wala lang, parang okay lang. Habang binabalik-tanawan ang naganap nung si Jesus ay dumaan sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, pati muling pagkabuhay, parang wala nang tama ang ibinwis at inalay na pag-ibig ng Diyos. Okay lang pong magbakasyon, pero sinasabi ko nga, sana vacation with the Lord. Yan po ang magandang gawin natin sa pagpasok ng Semana Santa. Alam niyo po, yang palaspas, yang ating iwawagayway at winawagayway, yan pong binindisyonan, sariwa uli. Sabi ko nga po, nalanta noon, nilagay sa ating mga noo. Pero ngayon, sariwa,
sinasabing baka hamon ng pagbabago. Magkaroon po tayo ng pagsasariwa ng ating sinampalatayanan. Dito po papunta pag dumating na ang linggo ng pagkabuhay. Pagbabagong buhay natin sa Diyos, pagbabagong buhay kay Kristo. Sana maging makabuluhan itong Semana Santa para sa atin. Huwag sayangin sa nakagawi ang bakasyon lamang. Sana magbakasyon tayo kasama si Jesus. Mapalalim ang buhay pananampalataya at magkaroon ng pagbabagong buhay kay Kristo.